Congratulations! Kuya Coco! Bago mo nga ng Toyota Tamaraw, how does it feel? Kasi ang Tamaraw has been in the Philippines since 1976. Tapos binalik nila to ngayon sa Pilipinas. Tapos ikaw pa yung bagong nito. Alam niyo, sabi ko nga kanina sa stage, napaproud ako. Kasi sabi ko, 90s, hindi ko makakalimutan kasi batang Tamaraw ako eh. Kasi yung FX noon, yan yung everyday na kasama mo sa iyong buhay. Either driver ka, nagtatrabaho ka sa mga opisina, sa restaurant, at lahat yan, lagi yung sinasakyan natin. And then ngayon, binalik siya. At nung binalik siya, hindi lang siya pinaganda. Sabi ko nga, inisip niya yung pangangailangan at kung ano yung naaayon sa panahon ngayon. Kasi di ba, sabi ko nga, nagsimula tayo sa pandemic. Lahat ng mga tao ngayon, nagsisimula ulit bumangon. Ngayon yung Tamaraw ngayon, inisip niya na paano mo matutulungan ng mga Pilipino, ang mga tao. Kung gusto mo magsimula ng hanap buhay, ito yung tamang sasakyan na para gamitin mo, para makapag-isip ka kung ano yung nasa puso mo, na gawing simula kung paano ka makakapag-negosyo o hanap buhay. Kaya sabi ko, nung tinitignan ko siya, nakita ko yung commercial, sabi ko, ang galing ng messaging. Kasi tumatayo siya at inalam niya kung ano yung kailangan ngayon ng mga Pilipino na ako honestly, personally, nung tinitignan ko siya, ano yung gusto ko dito na magagamit ko personally sa buhay ko, sa trabaho ko ngayon as a director, producer, and an actor. Sabi ko, gusto ko kumuha ng isang Tamaraw para lahat ng mga equipments ko sa shooting, mailagay ko siya. Sabi ko, gusto ko rin magsimula ng restaurant. Sabi ko, kung magtatayo agad ako ng building, tatayo agad ako ng restaurant. Sabi ko, gano'n, ano kung hindi mag-click? Sabi ko, sisimulan ko muna dito sa maliit lang para mapuntahan ko at mahanap ko saan yung magagandang location. At kung sakaling hindi pala rin, hindi maging maganda yung business or may mga mali, ma-adjust ko agad. Kasi yung nagsimula sa malaki, magsisimula ako sa mali. Kaya sabi ko gano'n, ito yung perfect at naaayon siya ngayon sa panahon natin na magagamit ng lahat ng mga Pilipino sa mga gusto magsimula sa buhay at magnegosyo. Coco, meron ka na namang full circle moment. So, dati sinasakyan mo na. Ngayon, meron ano ka na, mukha ng next generation Tamaraw. Kung magbibigay ka na ng advice na coming from someone na nagawa na siya, ano yung parang pep talk or encouragement mo lang na, ano ba, na kaya mo, kaya din nila. Alam mo, sabi ko nga minsan, may tayo nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung ba't siya nangyayari. Lalo na nagsisimula ako, napakarami kong pinagdaanan. Sabi ko lahat ng rejection, lahat ng mga endo-endo, ng mga kapag-trabaho sa mga restaurant, lahat pala yun may dahilan. At ngayon, kapag nakikita mo na yung success, nakikita mo na lahat yung mga resulta o bunga ng mga pinaghirapan mo, masasabi mo, yun pala yung panahon na yun, tinitrain niya pala ako. Yung pala yung paghubulma sa akin. Sabi ko nga dati, sumasakay lang ako niyan ng FX, tapos naalala ko lang yung tito ko driver ng FX. Kapag pinapalinis sa amin yun, binibigyan kami ng 20, kaya maglilinis ng Tamaraw FX nun. Tapos ngayon, dirin mo, umikot siya ngayon, ako yung kinuha nila bilang pamilya ng Tamaraw ngayon. Tapos sabi ko nga, ito yung tamang simula para sa lahat ng mga Pilipino. At para sa akin din, na personally, na parang ang ganda eh, sabi ko gano'n, magagamit to eh. Kumbaga, kailangan siya ngayon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kasi napakarami kong pwedeng gawin. Sabi ko nga, nakita ko yung mga mobile car, ambulance, lahat. Lahat ng mga gusto mong ideas o gusto mong isipin ng negosyo, maaari mo magawa dito sa Tamaraw. Coco, may isa pong magandang balita yung Tamaraw, yung Toyota Tamaraw, yung tinutulungan nilang mapalago ulit yung mga Tamaraw sa Mindoro. Anong may action mo naman? Nakakatuwa kasi at least sabi ko nga, merong mga ganung mga, ibig sabihin, meron kong protekta. Di ba na parang, syempre, alam mo, sa dami ng ginagawa natin, sa dami ng nangyayari sa mundo natin, sa problema, sa politics, sa lahat, sa showbiz, hindi dapat kalimutan yung mga ganung bagay. Di ba? Sabi ko nga, meron tayo kasi napapabayaan. Pero nakakatuwa na may nag-iisip pa rin para protektahan yung mga hayop natin, like dito yung mga Tamaraw natin. Kasi sabi ko nga, isa yun, parte yan ng buhay natin eh. Parte yan ng ecosystem eh. Magkakaroon ng imbalance kapag napabayaan yung mga bagay na yun. Kaya sabi ko, malawak siya, pero sabi ko maganda siyang simula ng mga tao para yung awareness nandiyan lahat. Coco, lapit ng Christmas. Baka naman! Baka naman! Hindi, ano lang, kanina muna, parang every time yung event, hindi pinagsasawa, hindi pag-interact. Ito kanina talagang, pag kami nag-reach out sa'yo, hindi ka ba napapagod pa? Ano, may magpasaya ng mga kapamilya. Dami-dami mo na ginagawa. Alam mo, minsan, sa totoo,
sinasabi ko rin sa sarili, hindi ko pinagkakagawa sa... honestly, kasi sabi nga nila na sa Kabatang Quiapo na, napakarami na ng katawan na hati-hati sa director, actors, creative, writers, producer. Siguro sabi ko, kinonvert ko siya sa happiness. Sabi ko, pag tinurin ko kasi ginagawa ko na trabaho, makakami ko rin. Ang ginawa ko sa kanya, hindi, sabi ko, iniisip ko na siya. Dahil sabi ko, siya yung naging solusyon sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay, sa lahat ng mga problema ko. At ito ang naging dahilan kung bakit natupad yung pangarap ko para sa pamilya ko at sa akin. Sabi ko, hindi, blessing eh. Kinonvert ko siya sa happiness na parang, pag nagtatrabaho, ang mindset ko, masaya ako. Pag nagtatrabaho, pag umaharap ako sa mga tao, dahil kong iniisip na parang, dahil sa kanila nandito ako ngayon. Dahil sa kanila, kung ba't natupad ko natin mga pangarap ko. Kaya sabi ko nga, kung ito yung pagkakataon, pag umaharap ako sa kanila para makapagpasalamat personally, hindi ako napapagod o hindi ako nagsasawa na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, lalo na yung mga lola, yung mga talagang sabi ko nga, niyayakap ko talaga sila kasi kung yun lang sa pamamagitan ng konting oras na yung maparamdam ko yung pagpapasalamat ko sa kanila. Sabi ko, wala akong sawang at hindi ako napapagod na ginagawa ko every time na kung ano man yung event ko. Sabi ko nga minsan, kay Kuya OG ko natawa ako, one time nagpunta ako sa kanya sa charity. Sabi niya sa akin yung tinext na ako, para ka nag-concert Kasi sabi ko gano'n, ito na yung time na makikita nila ako. Kadalasan nakikita nila ako sa TV. Sabi ko, bakit ko titikturin yung mga tao? Kung pwede naman ako kumanta hanggang 7 kanta, ay minsan kumakanta ako hanggang 13. Sabi ko totoo naiiyak ako sa mga co-actors ko kasi baka iniisip nila, feel na feel ko yung ginagawa ko. Diba? Pero kasi hindi, sa isip ko kasi, ang tagal nilang naghintay. Ang tagal nilang nandyan. Bago pa ako dumating mga 2 hours na o 3 hours na silang nandyan. Sabi ko, ngayon lang nila ako makikita, sasagarin ko na. Kasi sabi ko, simple way na makapagpasalamat sila sa kanila na kung ano yung narating ko sa buhay ngayon kung nasan ako. Talaga sinasagad ko. Kasi parang, yun lang, yun yung chance para maparamdam ko rin sa kanila yung pagmamahal na yung binibigay nila sa akin. Anong assessment mo sa 2024 at saka anong goals mo sa 2024? Sinabi ko ito sa sarili ko. Sabi ko kasi dati, ako to mag-negosyo. Kasi sabi ko, pag sinabi kasi negosyo, dapat 100% nakatutupad ko. Sabi ko sa sarili ko, sa 2025, sabi ko by January, sabi ko, sisimulan ko na. Sabi ko, yung pipilitin ko kahit na alam ko na nag-produce ka, ganyan. Sabi ko nga, hindi pa na natapos yung taon, nasimulan ko na sa Bida, dishwashing liquid. Ayan, na-introduce ko na. Pero itong 2025, honestly, syempre nandun din sa isip ko na pinaghahandaan ko na, alam ko, mawawala. Malalaos din ako, maraming mga tao Sabi ko, hindi ko para pag dumating yung panahon, handa na ako at pinaghandaan ko. Anong negosyo yan? Secret pa? Hindi, honestly, marami. Food! Ano ba? Food! Food! Yummy! Last na lang po, may Christmas wish ka ba for yourself, pati na rin para sa mga kapamilya natin? Sa akin, honestly, sobra-sobra yung ganun eh. Minsan, pangit sabihin, parang kayabang ng trip, pero sobra-sobra talaga yung biyaya dumating sa buhay ko. Mula nung nagsimula ako, hindi ko makalimutan 2007 ang gabi. Alam niya, Albert, siya magkasabay kami nag-workshop. Kumbaga, sabi ko nga lagi sa sarili ko na parang, hindi ko na maisip ano bang wish ko kasi sobra-sobra yung lagpas pa sa naisip ko, lagpas pa sa hinilin ko, yung binigay sa akin ng Panginoon. Sobra-sobra talaga. Kaya sabi ko nga gano'n, kung mapapansin nyo, minsan, bakit naiisipan tuloy ng mga tao, tatakbo siguro sa politika. Oo nga, wala ba? Oy, nag-file na! Nag-file na nag-file! Ibig sabihin, sabi ko, hindi. Sabi ko kasi, wala naman ako ibang way. Sabi ko gano'n, natulungan ko na yung pamilya ko. Sold na ako doon, natupad ko na yung pangarap ko para sa kanila. Sabi ko, in a simple way. Sabi ko, makapagbigay ka ng hanap buhay sa mga co-actors mo. Simple lang. Tapos itong Bida dishwashing liquid, sabi ko, yung totoo. Yung niisip ko, sabi ko, anong ibang paraan para makatulong? Sabi ko, kung hindi ko lahat pwedeng gawing artista o mapapasok sa production sa ginagawa ko doon, anong isang bagay na makakapag-create ako ng trabaho na makakapagbigay sa maraming kahit paano, hindi lahat. Pero may mga matutulungan ka mga Pilipino na bibigyan mo ng ano. Kaya ako dinaan dito. Sabi ko nga, minsan lang tatanong sa bakit action star ka? Bakit dishwashing liquid? Sabi ko kasi, honestly, nagpapakatotoo ko, yung practical, yung ginagamit ng tao araw-araw. Sabi ko, ba't kaya ko yan? Naging dishwasher ako, naging waiter ako, naging janitor ako. Alam ko yan, alam ko yung hinahanap ng mga tao sa dishwashing liquid. Sabi ko, diyan ko sisimulan sa mali. Tapos after that, Lord, bilis
sabi ko, bahala na kung ano ba yung maano ko. Basta isa lang ang ano ko. Ang wish ko, kung may tatanungin ako kung anong Christmas wish ko, gusto ko sana magkaroon ng hanap buhay ang maraming mga Pilipino. Kasi nangihinayang ako kung gaano kahusay ang mga Pilipino. Hindi lang dito sabi ko, nasubukan ko mag-OFW sa abroad. Alam niyo kung gaano tayo kamahal ng mga implihan, ng mga pinagtatrabahuan natin doon. Kasi nakita nila yung sipag yung galing yung diskarte. Kaya sabi ko nga, alam niyo, tamang opportunity lang, tamang pagkakataon, tamang trabaho, sigurado lahat magtatagumpay. Lahat may mapupuntahan. Kaya yun yung sinabi ko na sana magkaroon lahat ng hanap buhay mga Pilipino para kahit paano maging progresibo ang bansa. MMFF na, marami nag-aabang sa'yo na bumalik ng pelikula. Meron ka na bang para? Tagal nang wala. Tagal nang wala. Hindi, honestly, yung totoo, natakot ako. Bakit? Ang gaganda ng pelikula ngayon. So, sa totoo lang. Tapos natutuwa ako kasi lahat ng mga mahusay na artist, mga veteran actors, lahat hindi nagagawaan. Sila Kuya Aga, di ba si Vice bumalik ulit, si Bossing bumalik. Tapos nandiyan yung movie nila Jules, si Topak, si Arjo. Alam mo, nagtutulungan yung mga veteran actors kay mga bagong artista sa lahat ng mga directors. Tapos kanina nag-shoot ako ng sa NTRCP. Sabi ko gano'n, natuwa ako kasi nararamdaman ko na yung industriya natin dahan-dahan. Diba? Kumbaga parang tinatry natin bumalik, tinatry natin lumaban. Kasi mula sa Rewind, nung nakita natin yung success ng Rewind, nabigyan ng buhay yung mga producer Diba yung mga actors and directors na gumawa ulit tayo. Kaya ngayon, ang daming gumawa ang daming gumawa sa Metro Manila ng Lopez. And then after that, I'm sure, yung success ng Hello Love Again, grabe. Sigurado mas marami pa may encourage yung mga producer and directors na gumawa ulit. I'm sure sa February, ganun din. Kaya sabi ko nga, kung ba't ako natatakot? Kasi pag gumagawa ko ng pelikula, ako nagpo-produce. Nakakatakot kasi ang dahil magandang pelikula. Doon ako natatakot at natutuwa. Kasi sabi ko nga, na lahat naman tayo magbibenepisyo. Pag bumalik ang sila ng industriya, lahat tayo na nandito magbibenepisyo. Kaya sabi ko nga, sana tuloy-tuloy lang ito, magkaisa lahat, at magtulungan. Kasi hindi naman natin maalis, di ba? Sa showbiz, may negative, may gano'n. Pero part yan. Pero ang kinaganda lang, sabi ko nga, ang importante, sana meron din tayo alikain na hindi lang parang gumawa ng chismis or ano. Sana may halikain din tayo na tulungan ating industriya, tulungan din yung mga artista at yung mga pelikula na iangat, hindi para hilahin ito. And more work for everybody. Yun, di ba? Uy, ito last na lang. Si Ate Jules very busy. May bagong series, may MMFF entry. Ano masasabi mo? Active ulit siya. Sobrang proud. Proud talaga, sabi ko nga kay Jules. Tutuwa ko kasi lahat ng ginagawa niya, yung saving grace, alam talagang na-appreciate ng mga kahit ako, sabi ko gano'n honestly. Ano ko ba sabi? Kay Mami Pai Chen, sabi ko, natakot ako kay Xena si Jules. Kasi ang galing niya. Sabi ko, biruin mo, ang konti ng lines niya, pero yung mata niya, sabi ko yung maturity. Tapos sabi nga gano'n, every time nakikita kami ng director ko, kaya si Richard Gomez, saka si Tita Silvia, saka si Miss LP, si Mami Lorna, sabi sa akin, ang galing ni Jules ko. Hindi ko pa napapanood, hindi pa na pero sabi ko nga, na-excite ako kasi napaproud ako sa kanya. Kasi alam ko kung paano niya pinaghihirapan ng bawat pelikulang ginagawa niya. And ako naman, wala naman magagawa kundi support at nasa akin. Ako naman ngayon yung ano lang. Thank you so much. Thank you sa akin. What's so special about Quiapo? Quiapo kasi alam mo naman pag sinabi mong Pilipinas, ang Metro Manila ang sentro natin. At kahit nasa ibang bansa tayo nasa Quiapo ang laging nasa isip natin. Pag may mga umuwi na OFW, ng Quiapo. Alam mo yung lahat ng kwento, lahat ng misteryo, lahat nandyan, halo-halo. Lahat ng klase ng buhay, lahat ng klase ng konteksto na makikita mo. Napaka-hitik sa kultura ng Quiapo. Kaya sabi ko nga, ako personally pag tinanong mo ako, kung nasan man ako ngayon, sabi ko ngayon, siguro utang na loob ko lahat sa Nazareno. Kasi 2007 nung nahawakan ko siya sa pelikula namin na yung pelikula ko nun, basta pelikula namin ni Direk Dante, Tirador, doon nag-start lahat yung kung ano man ito. Kasi di ba sabi nga nila na kapag guest na naman pananalatay, pag nahawakan mo sa rin, lahat ng pangarap mo, lahat ng kredensal mo, hindi ko naman inakala kasi dati sabi ko, pag sisimbang ko ng lola, sinasabi ko lagi yung kredensal mo. Para sa rin, bigyan nila ako ng trabaho. Kahit ano, kahit hindi ako matulog. Kasi nga sanay ako sa mga endo, sa mga laging nare-reject nila. Yung nahawakan ko yung 2007 yung Nazareno,
mula noon, sinasabi ko, hindi po ako matutulog. Basta bigyan nila ako kahit anong trabaho, hindi pag-artista. 2007 ngayon, 2025 na. Mula nung di na ako natulog. Grabe! Kaya sinasabi ko, grabe yung biyayang pinagkaloob niya sa akin. Sobra-sobra. Dapat Punta specific ka ulit wish. sa January. Oo, every year talaga, nandun ako nagtutok ako, madaling araw, I think mga 4 a.m. bago umano. Kasi sabi ko, ito yung para makapagbigay ka ng inspirasyon sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nananampalataya sa nagdiboto ng Nazareno. Talagang sabi ko nga, ako buhay na totoo, na lahat ng mga pinagdasal ko, kung 10 ang pinagdasal ko, 15 ang din pa. Higit-higit. Thank you! Picture na lang po